Happy Sunday po sa inyong lahat. Kasama namin yung dalawa naming anak. Yung isa kong anak ayaw sumama. Na naman. Kahapon sabi ko sa kanya, maaga siya matulog, magising, mag-ayos para makasama siya. Ayaw na naman sumama. Sabi na naman masakit na yung tiyan niya. Ay, si Michelle talaga, ano, masasama tong anak ko. Malapit ko na talaga itong idalhin sa doktor. Ipa-check up yung tiyan niya. Niregla din kasi siya ngayon ba? Baka dahil yan sa dugo din niya. Sa regla niya ba? Visitahin namin si Uma. Tapos nito magbalis kami, lakad-lakad. Dahil maganda ang panahon ngayon dito sa amin. Pero sobrang lamig kanina. Nandito kami sa Wuppertal. Ito ata yung kaunahan kong punta namin dito na pinakita ko dito sa aking YouTube. Nung last kami punta dito, hindi pa ata ako nag-YouTube noon. Medyo matagal-tagal na kasi akong hindi nakapunta dito. Sama ko si Martin, si Philip, at si Fiona. Binisita namin si Oma. Tapos na kami pumunta doon. Pupunta sana kami ng Dusseldorf dahil gusto ko nga kumain ng ramen. Tapos napaka-traffic. Gabihin na kami ng uwi. May pasok may mga bata bukas. Yan, nakita na ni Martin yung restaurant na gusto namin puntahan. Matagal na kami hindi nakapunta dito. Yan. Tingnan po ninyo, di ba? Ang ganda. Yan po ay dito sa Wuppertal. Yung mga anak ko nagreklamo na picture na naman daw. Wow. Fertig? Ja, kannst du schon mal. Yan, dito na kami sa loob ng restaurant. Sa mga anak ko, magpili muna tayo ng kakainin. Six on the beach. Tapos na kaming kumain. Ngayon, pupunta kami dito sa kabila. Grabe po, ang dami kong kinain ngayon. Pero hindi ako nag-almusal kanina. Kinain ko yung natira na sinigang. At saka ngayon kumain ako dito dyan sa Kitty Chai. Dyan sa Si Martin bumili ng samyang. Yung kulay na pink. Masarap kasi yan siya. Yan silang mga cactus dito. Bubble tea. Asa dito rin? Ito kasi ito? 15. 15 eins Packung? 5 Stück. Hä? Yan, babalik na kami sa aming auto. Doon kami nagparking sa Bahnhof. Dito sa Wuppertal. Paliguan ko pa yan si Fiona. Wala pa yang ligo. Pasok na bukas. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. Ay, nandiyan na pala kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang Pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit.
Nasa bahay na po kami at naligo ko na po. Si Fiona ngayon magliligpit ako dito sa mga gamit na ano ba, mga nilabhan na dyan sa likod bago ako matulog. Bukas na naman tayo ulit magkwentuhan at bukas ko na din po ikwento sa inyo kumusta na si Oma. Kasi binisita namin siya kanina kaya ikukwento ko po sa inyo. At ano na lang, bukas na lang din. Matutulog na ako dahil pasok na naman mga bata. Bukas maaga naman tayo magising, mag-asikaso. Kaya bukas na lang po. Matutulog muna ang pinakamaganda sa... Ay, dyan pa pala kayo. Sorry po. Ulitin ko po. Matutulog na po ako dahil ako po ay naantok na. Bye. Tingnan po ninyo ang panahon dito ngayon sa amin. Ilang araw na po na maganda ang panahon. Kaya todo enjoy ko na ang paglilinis ng bintana. Habang wala pa si Oma. Tatawag pa pala ako sa hospital. Tawagan ko po muna at i-update. Update na kayo. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple. Dumating na yung order ko sa H&M. Alam po ba ninyo? Tag €35.99 po tong pantalon na to. Ngayon, €7.99 na lang. Meron na po ako ditong ganito, dalawa. Kulay black naman siya. Tapos ngayon, nakita ko pala sa online, meron pa silang ganitong kulay. Kaya, nag-order ako ulit dahil ano na lang, €7.99 na lang. Tapos ang ganda nitong pantalon na to. Hindi siya masikip sa akin sa aking mga matatabang binti ba? Hindi po sana ako mahilig magpantalon kaya lang sa winter kasi pag ganito parang tinglamig, kailangan magpantalon. Hindi mo tayo pwede mag-dress sa labas. Pero itong ganda, tag €7.99 na lang. Ang laki ng binawas ba? Tapos na po ako maglinis, sa bintana ni Uma, binuksan ko muna para makapasok yung preskong hangin. Tapos ngayon, mag-vacuum ako, tapos mag-mop ako dyan para matapos na ako sa kwarto ni Uma. Yung kurtina niya, hindi ko pa nalabahan. Hindi ko kasi yan maabot ba? Si Martin lang kasi makatanggal niyan. Tapos siguro bukas na lang. Mag-vacuum muna tayo para matapos na aking trabaho sa kwarto ni Oma. Yan yung mga gamit ni Oma sa kanyang. Yung basura niya, ayan ko pa yan. Wala namang dyan, wala namang diaper. Walang mabaho na tinapon dyan ba? Kaya hindi ko pa siya tinapon agad pero ngayon itatapon ko yung basura niya dahil bukas kukunin yung ating basura para madala ba, para wala matira mga basura dito sa bahay. Yan. Mag-vacuum muna ako para matapos na ako sa kanyang kwarto. Yan, natapos na tayo. Alam po ba ninyo, tumawag yung taga-hospital kay Martin. Si Martin nagtrabaho mga ngayon. Darating na si Uma. Pauwi na siya, mga alas 6 daw darating dito sa bahay. Kaya buti na lang natapos na talaga ako dito sa trabaho ko ba. Nalinisan ko na, nag-vacuum na ako dito, nag-mop na ako. Kasi itong bintana, malinis na din. Kaya tamang-tama, natapos ako. Kaloka, biglaan man. Nagtrabaho ba yan si Martin, no? Panghapon, tumawag yung taga-hospital sa akin. Pero tumawag na ako kanina, tapos message ko agad si Martin. Pero hindi pa naman nila sinabi kasi sa akin na lalabas ngayon. Sabi nila, maybe today daw or bukas. Kaya, tapos bigla nang tumawag kay Martin 3 beses. Puti na lang si Martin nakakuha ng pwede siya umuwi ba? Dahil nga mahirap ngayon dito si Uma, pauwi sa bahay. Dahil sa hagdanan namin ba, sabi ni Martin, kailangan mga 3 lalaki daw ang magkakarga kay Uma pataas. Titingnan na lang natin kung sino maghatid kay Uma ngayon dito sa bahay. Buti na lang talaga natapos na ako. Ito, nanisan ko na yung kanyang, nanisan ko na diyan lahat. Oh. Kaya hintayin natin si Uma. Ang ganda ng view sa labas, diba? Sa kwarto ni Uma. Laki po ng kwarto ni Uma. Abot pa yan dyan, Nagsampay nga ako. Dyan, Ang bango nga ng kwarto ni Uma dahil ba yung nilabhan kasi dito ko sinampay. Kasi dito naka-on palagi yung heater ni Uma, batas mainit dito sa loob. Kaya madaling matuyo ang nilabhan. Kaya dito ko talaga sinasampay.
Ilalagay ko ngayon itong bago naming bili na carpet sa kwarto ni Michelle. Mura lang to siya ba? Yung sale to nung punta kami doon sa ginila namin ni Martin ito. Puti naman. Ay. Ang puti naman. Si Michelle, matagal na kasi yan siya nagsabi na bilan namin siya. Magpabili siya ng carpet dito sa ano ba, sa kwarto niya. Maliit lang, tama lang tabi sa bed niya. Ganyan. So, naglinis kasi ako sa kwarto niya. Ako na lang naglinis dahil si Michelle, masama yung pakiramdam. Ano ba? Sakit yung tiyan niya. Hindi na normal yung sakit-sakit sa tiyan. Kaya pa-check up ko yan siya siguro bukas. Magpa-appointment muna ako sa doktor. Pakita ko sa inyo yung binili ko. Oh, yan na po yung carpet niya. Oh. Dito po tayo sa kwarto ni Michelle ngayon. Yan. Nilagay ko na. Ko tong dress na to. Binili ko po to siya, no? Pero hindi ko siya sinuot dahil ang laki. Dress po to siya. Kulay white. Ang laki, bago pa to, may ano po to siya, may tag pa, hindi ko pa tinanggal. Oh, laki sa akin kahit, ano naman siya. Pakita ko po sa inyo. Ano siya, size 44 na, so sa L, size L siya. Oh, ito pa, may tag pa, oh. Hindi ko maintindihan, bakit ang laki-laki nito? Size L siya. Padala ko sana to sa Pinas, kaya lang, naisip ko na, wala naman magsuot nito, Dok. Wala naman magsuot nito sa amin, saka ang laki nito. Hala, nagkasya na siya ulit ba? Matagal ko na itong hindi sinuot, kaya hindi na magkasya, lalo na sa banging braso. Ngayon, nagkasya na siya. Ang hirap lang po magsuot ng ganitong damit, ay, lalo na pag naiihi ka, lalo na pag nasa restaurant. Ang hirap suotin nung last ko ito nasuot. Ang sikip talaga pati sa may braso. Hindi ko siya nahubad ng ako lang. Napatulong ako kay Martin. Ngayon, tingnan po niyo, nasuot ko na siya. Pumayat talaga ako, no? Kahit malaki yung puson ko ba, tingnan po niyo yung puson ko, oh. Pero at least nasuot na siya ulit. Pwede ko na to siyang suotin. Nasuot na. Nag-ano kasi ako dito sa mga damit ko. Pinamilian ko ba? Yung hindi ko na nasusuot ng mga t-shirt, yung mga hindi ko na sinusuot, ipadala ko sa kapatid ko para masuot na kay mama doon. Hindi pa kasi ako magpapadala ng package. Siguro sa March pa o sa April. O yan, oh. O, diba? Malaki lang yung puson ko. Oh. Puson po yan, ha? Puson at bilbil. Wala na. Nag-grocery muna kami ni Philip. Gambay ta. Dahil kailangan namin ng tinapay para kay Uma. Bibigyan na namin si Uma ng pagkain niya. Nasa bahay na po si Uma. Papakita ko po sa inyo. Pag uwi namin, magbili muna ako ng pagkain. Tapos na kaming mag-grocery. Konti lang yung pinamili namin. Kasi nung weekend kasi hindi kami nag-grocery. Kaya may pagkain pa naman kami sa bahay. Tapos ngayon, bumili kami ng konti. Tapos na tayo. Pauwi na tayo sa bahay. Magmadali lang. Dahil si Uma, higa naman yun siya. Alam po ba ninyo, kahapon pala, nung pupunta namin kay Uma, hindi po niya nakilala si Philip. Ilang beses po talaga niya ulit-ulit sinabi sa amin na hindi yan si Philip, ibang itsura ni Philip, maliit si Philip, ganyan. Ilang beses po talaga, hindi niya talaga sa aming apat na pumunta kahapon, Fiona, ako, si Martin at si Philip. Si Philip lang po talaga hindi niya kilala. Ilang beses po niya tinanong kami, tinitigan niya si Philip, hindi talaga niya kilala. Yun po yung
Pagpunta ta sinuubo si Uma, tas matamlay po talaga si Uma. Ganyan naman talaga pagtapos ng operasyon niya. Tas ano din, kunti lang din yung kinakain niya doon dahil hindi daw masarap. Kaya sobrang ano siya, walang lakas. Kaya babawi yan si Uma, papakainin natin yan dito sa bahay ng mga paborito niyang pagkain. Kanina, ang tinapay hindi din niya naubos, kunti lang. Pero okay lang din kasi may nakain man siya, may nainom siya. Aso pa talaga, ano pa talaga si Uma, ano ba, wala pa siyang lakas. Kaya sabi niya ngayon, magpunta siya sa toilet. Tinanong niya ako kung may aso kami. Ngayon, nasa bahay na pala si Uma. Kahapon lang siya, late na po siya dumating dito, mag-alas 7 na ng gabi, ginoo ko ang... ngayon pa lang namin niya naranasan na si Uma lumabas sa hospital ng ganyang oras. Normally mga alauna, alas 2, alas 3, nandito yan siya sa bahay. Pero ngayon, gabi na. Medyo nahirapan din yung nagkarga sa kanya pataas. Dito buto na lang nandyan si Martin at tinulungan naman niya. Yun po yung ano, pakita ko po sana si sa Uma ngayon. Kaya lang, inaantok na siya. Bukas na lang po papakita ko po sa inyo yung itsura ni Uma. Kumusta na siya? At ibibidyohan natin siya. Kanina ang saya niya na nasa bahay na siya. Nakita niya yung mga bata. Bukas na lang po. At ako po matutulog na dahil bukas panibagong araw na naman, panibagong trabaho. Ang dami nating trabaho ngayon dahil nga si Uma kalalabas lang sa ospital. Kaya medyo todo bantay tayo sa kanya. At yung lalo na yung gamot, may bago na naman gamot yung nadagdagan na naman yung gamot yung madalawa, yung bago niyang gamot. Kaya bukas, pagising ko, asikaso kami agad kay Uma. Baka kasi makaihi siya ng madami sa bed eh. Ngayon kasi parang ayaw ko na siyang patayo. Nagtuot naman siya ng diaper, kaya okay lang umihi na siya sa bed. Ano ba, ayaw ko na siya patayo ngayon dahil sobrang pagod niya po talaga. Inaantok, ayaw pa matulog kahit inaantok. Nilalabanan niya yung antok niya. Kaya yun lang po muna yung ano ko po sa inyo. Update kay Uma. Bukas na lang ipapakita ko po siya. Ipapakita ko po si Uma sa inyo. Kaya good night po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan po niyo itong pinakita ko po sa inyo. Maraming salamat po at hanggang bukas ulit. Mag-iingat po kayo. Bye! Living the highs and